magdadusting ang katulong guys dito sa India. Bang! Oh no! Dusting tayo kahit paano, no? Para may magawa naman tayo bilang katulong dito sa India. Once a week lang talaga ako nagda-dusting dito guys. Kasi nga kahit araw-araw mo mag-dusting dahil nga summer, useless. Kasi maalikabok talaga dito sa India kapag ka summer. Ayan. So, kailangan lang din talagang mag-dusting kahit once a week lang. Ayan. So, yung dishwasher namin guys, syempre, dishwasher lang siya. So, kami na nag-aayos, syempre. Swerte ko naman kung pati pag-aayos, trabaho din yan, no? So, ito ang trabaho ko dito sa India guys, dusting, mag-ayos ng mga utensils, ganyan. Tapos dito sa kitchen, magluto-luto, ganyan. So, ang trabaho lang talaga ng mga kasambahay dito guys is tagalinis, tsaka tagahugas ng pinagkainan. So, yun lang. Kada guys, kailangan mo rin i-check minsan lalo yung mga baso. Kasi minsan may mga sabon na naiiwan yung tagahugas. So, minsan hindi malinis din talaga yung paghuhugas nila. So, may time na nagsasabi ako sa asawa ko na, sabihin sa mga in-laws ko na ako na lang maghuhugas. Kasi hindi naman mabigat na trabaho ang paghuhugas, diba? Pero hindi ko alam bakit ayaw nila. Dahil nga mainit daw. So what, diba? Ang dali-daling maghugas. Ano ba naman yung maghuhugas ka after meal, diba? Ang bilis lang kasi may puset naman. Diba? So, hindi ko alam bakit ayaw nila ako ang gumawa sa paghuhugas. Kahit sa paghuhugas na lang. Ang mga stainless guys, ng mga ganito, ang kakapal. Gusto ko pala magdala ng ganito sa Pilipinas kasi iba yung iba yung kapal niya, compare dun sa mga stainless sa Pilipinas na ang bilis na kukupi, no? Pagka nahuhulog, ang bilis na kukupi. Pero dito guys, yung mga stainless gaya ng mga baso, ang gaganda ng quality. So alam nyo ba, may baso dito guys na 30 years na. So baso pa ito nung sister-in-law ko nung baby siya. So ipapakita ko sa inyo kung yun, ito oh. Ito yung baso na more than 30 years na nagamit. So, nagamit pa ni Jazz, no? Kaya nakakatuwa. Ayan, no? May kupit-kupit na siya. Siyempre, nahuhulog-hulog din ng bata. So, ito, 30 years na. So, gamit pa ni Jazz. Nagamit pa to ng asawa ko. So, unang gumamit ay yung sister-in-law ko. Then, nagamit pa ng asawa ko. Then, namana pa ni Jazz. Ayan. Diba? Nakakatuwa. Ganito katibay ang stainless ng India, guys. So, madalas, guys, dinodoble kong banlawan itong mga kutsara kasi napapansin ko pagka nahuhugas siya ng kutsara, hindi niya iniisang ginaganito sa paghugas. So, yun ang napapansin ko sa kanya. Kaya minsan may nakikita akong mga sabon-sabon. At dahil nga naubusan kami ng ata guys, so nung dumating ang aking father-in-law, dala niya yan. So, natuwa ako guys kasi marunong na akong magtanggal ng tahi ng sako nang hindi ko kinakat talaga. Nakakatuwa kasi dati hindi talaga ako marunong. So, ayan guys, 10 kilo yan guys. So, hindi siya umaabot ng isang buwan, I think. Yung 10 kilo sa amin, hindi siya umaabot ng isang buwan. Yun ang observation ko. So, 10 kilo yan na wet flour. Ayan. So, pang roti yan guys. Pang dough sa roti. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, so nailagay ko na siya sa kanyang lagayan. Then after that guys, it's roti time ko. So gagawa muna ako ng dough dahil nga wala akong nakastock na dough. So gagawa tayo. Then after that, ipapakita ko din sa inyo guys yung way ko kung paano ako gumawa dyan ng dough. So I hope guys makatulong ito sa mga nagtatanong. Ayan. So, wala akong hihalo guys. Plain lang kasi ito. Water lang. Tsaka mamaya mag-a-add ako ng ano tawag dyan? Oil. So, lagyan na natin ng tubig. So, hindi pwedeng isang buhusan lang ang paglagay ng tubig kasi tansya-tansya ito guys eh. Kasi pag nasobrahan mo ng tubig, maano din siya, mabasa. So, malagkit pag gano'n. So, ito yung aking way guys, kung paano gumawa ng dough dito.
So, wala akong i-add dito na salt or anything. Kasi nga plain and roti lang ito. Then, tsaka natin i-anog ito together. So, kailangan mo din ng energy sa pagmamasa, guys. I think sakto na yung tubig. Lalagyan ko na lang siya ng oil. So, pang lunch tsaka dinner na namin ito. Ang ito na ito. Hindi rin kasi maganda ang ito, guys, kapag matagal sa fridge, lalo summer. So, hindi siya maganda pagka nagtatagal. So, mas maganda pa rin yung fresh na gawa. So, lagyan ko na siya ng oil, guys. Para mas soft siya. Okay lang. Ganyan lang siya, oh. Ayan. Scoop. Small scoop lang ng ng oil. Kung gusto nyo ng mas soft na roti or dough. Ayan. Nakita na ni Jess ang kanyang dado. Ang makarulong bata. Kung hindi mommy, dado. Ayan siya, oh. Makikita nyo, guys. Ano siya, soft siya. So, yung mga nagdikit sa aking kamay is nawala din. Ganito lang ako magmasa dito, guys. Ayan. So, okay na ito. I-rest ko lang siya ng 5 minutes. Ayan. So, soft na siya. Hindi na siya nadikit sa akin. Ano siya? Ready ako po. बहुत है ये आटा निकाल लिया आटा पानी पी लिया